God bless you, the beloved preacher, Mario Rayon. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, manalangin tayo. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang pagkataon, migilag mo sa amin sa araw to upang sambahin ka namin at purihin. So, nadalangin namin, dearly beloved Pastor, will sa almid and the prophet of God, please anoint the humble servant to deliver with love and message to the brethren. Thank you so much, Lord, that you bless to be part of the service from joyful solemn. That is the what we hear, the give of thanks and offering, the song of the choir, children's, angels, adults, and finest. Thank you so much for the sweet holy presence for touching our heart, Lord, moving our beads. This moment, my God, hallelujah, hallelujah, as we hear the gospel, Lord, anoint me. I cannot do anything without you, my God, Lord, only my wisdom and understanding and my anointing, Lord, God, I bind Satan us out in the system to the first leading from the pastor. In Jesus' name, amen, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sino pong pinagpapala? Lahat tayo po ay pinagpapala ng ating Panginoon. Amen? Kaya ang pagpapala na yan, ingatan po natin dahil yan pong spiritual blessing nagmumula sa ating Panginoon. Presensya ng Diyos. Pag tayo po ay sumunod, magkasama-sama, magkaisa, magsumikap, na atin madamang presensya ay ang Diyos hindi niya ipagkait. Ibibigay niya sa atin dahil yun po ang gusto ng Panginoon na lahat tayo po ay magsumikap upang dadama natin ang kanyang matamis na presensya. Palakpakan mo natin ang Diyos mo. First of all, the highest praise, glory, or thanksgiving, and majesty only to our loving God. Our dear Son, Savior, and give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist with the Almeida and time prophet of our loving God, and will always remember and cherish the blessed memories and our precious teaching. Our beloved stand pastor, Lincoln Almeida, and all beloved children, all blessed Almeida family, and also my beloved co-workers, co-preachers, to all of you, blessed brothers in Christ, my beloved, my family, at sa lahat po ng mga webcast viewer natin noon sa ibang dapit lugar ng bansa, maraming salamat po sa inyong antabay palagi at sa aming panalangin na kayo ay pagpapalain at abutin kayo ng makapangyarang kamay ng ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Sa araw na ito, mamaya pag-aralan natin yung tawag na missionary motives. Ano bang ibig sabihin ng missionary motives? Ang ibig sabihin ng missionary, katulad ng itong mga minawal ng preacher, pastor, evangelist, nga sila po ay nangaral ng ebanghelyo, at tinawag lang sila nga missionary dahil minsan, ang missionary, isang tao na pinadala na magkaroon ng mission niya, ay mangaral ng ebanghelyo, to preach, especially to preach the gospel, from other religious group o anong klaseng sikta, basta pinangalan ng ebanghelyo o ito po or charitable mission, parang pag-ibig na mission ba na magbigay ng tulong sa mga tao sa iba't mga lugar. Yan pong ibig sabihin ng missionary. Amen ba? Pero lahat tayo ay may magiging missionary. Dahil may mission tayo sa lupa. Ano bang pinaka-mission natin? Bilang Kristiyano natanggap natin ang kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Our great mission in this earth is to go and preach the gospel. The church authorized and mandated by our loving God to go and preach the gospel to every creature. Ito pong pinaka-mission natin dito sa lupa. Amen? Amen. Hindi lang para na buhay tayo, para kumain, to eat, amang mabuhay, to live, to earn a living, to have a success in life. Lahat, hindi lang po yun. Dahil tayo Kristiyano, anak tayo ng Diyos, Christ-like, our mission. This is a great mission na tayo po'y lumakad, mangaral ebanghelyo sa mga tao, dahil ang dala natin po'y pag-ibig ni Kristo. Charitable mission. Pag-ibig ng Diyos upang maraming tao magkaroon ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang Diyos. Missionary motives. Motives meaning yung para
may motibo ba? Dahilan o layunin. Yan po ang ibig sabihin ng motives. Ano bang motibo mo? Ano bang layunin mo? Ano bang dahilan? Bakit nandito ka? So wala ko ibang motibo, kundi pangaralan kita ng ebanghelyo para magkaroon ka ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating malapay na. Everybody say praise the Lord. So dito po tayo pakibasa lang sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Tandaan po natin, our motives in this earth, layunin natin upang ipangaral ng ebanghelyo. Ikaw ang Kristiyano, pag mangal ka ng ebanghelyo, gusto mo maligtas sa mga tao, ang tawag sa iyo missionary. Because our mission in this earth is to go and preach the gospel. That is the Great Commission na binigay sa bawat tao sa lupa na umalis tayo at ipangaral at ebanghelyo sa buong may kapal. Dahil ang purpose ng Diyos, ang langit kasi napakalaki. Amen? Napakalaki ng langit, napakaraming mansion, bakanting-bakante. Wala pa pong taong nakapunta o na kami nakapunta no, hindi pa sapat. Dahil napakalaki ng langit. So our mission is to go and preach the gospel to save the lost soul from dance of Satan. Dahil yung langit, yung empty, sabi nito, yung empty mansion sa langit, naghihintay sa mga tao dapat iligtas. Palakpakan po natin ang ating malapay na. 1 Corinthians chapter 5 verse 14, pakibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng ikalawang Korinto, Kabanata 5, ang talata ay 14. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumapilit sa amin, sapagkat ipinasisiya namin ang ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayon, ang lahat ay nangamatay. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. So mga minamahal, for the love of Christ, nakasulat yan. For the love of Christ constrained us. Because we just judge that if one die for all, then we're all dead. Palakpakan natin ating Panginoon. Yung salita dito, constrained. Ano ba ibig sabihin ng constrained? Ito dapat malaman natin. Ang ibig sabihin ng salitang constrained, meaning ay to compel, to impel, to drive forward, or to force. Kung sa Tagalog pa, mga minamahal, ay mapipilitan tayo. Amen? Amen? Mapipilitan tayo at hindi tayo mapipigilan. Yan sabi ni Pablo. Ang pag-ibig ni Kristo ang siyang tumutulak sa akin. Amen? Nagpupumilit sa akin na ipangaral ko ang salita ng ating mahal na Panginoon. Dahil lahat tayo husgahan ng Diyos. Amen? Na sa magitan ng isang taong namatay para iligtas ang mga tao at buhayin ang patay, pagdating araw, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos, mga minamahal. This is our mission's motives in this earth. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, the love of Christ constrained us. Ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nagpupumilit sa atin, ang siyang tumutulak sa atin, ang siyang nagpipirsa sa atin. Ipadama rin natin ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao, hindi pa sila nagkaroon ng kaligtasan, mga minamahal. Kaya hindi tayo makontento na tayo lang naligtas. Amen? So magkaroon tayo ng totoong pag-ibig, love for the lost soul. That's why sabi ni Pablo, the love of Christ constrained me. Ang gugma ni Kristo, ang pag-ibig ni Kristo, ang siyang nagpupumilit sa akin, tumutulak sa akin, nagpipulsa sa akin, upang ipangalimbilyo kay pagdating ng araw, lahat ng tahusgahan ng Diyos dito at isang damagitan ng isang tao na matay, ang lahat ng tao ay magkaroon ng buhay na walang gan, magbana ng langit, mga minamahal. Kaya ito po ang gagawin natin. This is our mission na to be compelled. Gawin natin ito. Amen ba? Ipangaral natin ang ebanghelyo sa mga tao. Hindi tayo matuwa na tayo lang maligtas. Di ba natutuwa tayo na naligtas ang ating mga mahal sa buhay? Amen? Natutuwa tayo na naligtas ang ating mahal sa buhay. Ganon din po yun. That is our great mission motives in this earth.
na iligtas natin ang ating mga pamilya, our loved ones, our relatives, our friends, lahat, mga tao sa buong daigdig. Kaya hindi pa natin sila kamag-anak, dapat iligtas din natin sila. Dahil ang gugma ni Kristo, pag-ibig sa puso natin, nagpupumilit, nagtutulak sa atin ipangalibanghelyo upang mga tao na kawawa, lipos sa karamdaman, problema, lahat puno sa bisyo, na sila mahasikan natin ang salita ng Diyos. Mabuksan ang isipan nila, madala natin kay Kristo, so napulpil natin, natutuman nato ang gusto ng ating Panginoon. Ngayon, pangaral ang Ebanghelyo sa mga tao na ligtas sila. Kaya sa mga kusada natin, gumagastos man tayo ng ilang libo sa mga crusades natin, anniversary crusade. Pero pag nakita nating taong lumilinya, nagbabautismo, umiyak, na gumagaling karamdaman, tuwang-tuwa po tayo. Hindi natin iniisip yung pagod, hindi natin iniisip yung naramdaman nating pagod, yung gastos natin. Bakit? Tuwang-tuwa tayo sa mga kaluluwa na lumakalapit sa ating mahal na Panginoon. For that one soul that repented, sa Biblia, isang kaluluwa na magsisisi ng kasalanan, tataligo sila, tanggapin si Kristo. Sabi ng Biblia, multitudes of angels rejoicing in heaven. Napakaraming anghel ang nagkakatuwaan sa langit, mga minamahal. That one soul that repented, lumapit sa ating mahal na Panginoon. Multitudes of angels rejoicing in heaven. Grabe, hindi mabilang anghel ang nagkatuwaan sa langit. Mas lalo palang Panginoon natutuwa sa isang kaluluwa. Amen? Eh kung maraming pang kaluluwa maligtas natin, lalo matutuwa, malulugod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin Diyos. Everybody say praise the Lord. Ilagay natin sa isip natin, mga minamahal. We're all mandated and tasked by our loving God to go and preach the gospel. That is our mission in this earth. So our motives in this earth, mga minamahal, is to go and preach the gospel. Amen? Dahil inigtas tayo ng Diyos. Pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Sino bang mga pinagpala? Kukunti lang yung pinagpapala. Sinong pinagpapala ng Diyos? Lahat tayo pinagpapala. So we are mandated, beloved God, to compel, to go and preach the gospel. Because we are called missionary. Mga misyonaryo tayo dahil yung mission natin, sabihin natin, tell the people the goodness and the love of Christ that we receive. Sabihin natin sa kanila ang kabutihan ng Diyos, pagpapala ng Diyos, pag-ibig na ating natanggap at nadama. Ito po'y dinanggap ating libre. Ipamahagi naman natin ito ng libre sa mga tao. Yan po ang ating motibo sa lupa, mga minamahal. Then we are commissioned by our loving God to preach the gospel, to save the lost from the hands of Satan, from the bondage of sin, that our people that receive Christ and have faith in God will be lost from the hands of Satan, from darkness, and the Lord will bring them into this marvelous light. Dadalhin sila ng Diyos sa kanyang kingilalas, niliwanag. So tayo po'y natutuwa tayo, tuwa ang Panginoon sa atin, nalulugod ang Diyos. Bakit? Nagampanan natin ang ating trabaho dito sa lupa. Our mission will accomplish. Palakpakan natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Yan po ang kailangan natin. The love of Christ constraineth us because we thus judge. And if we one died for all, then we're all dead. Lahat tayo, tao patay eh. Pero dahil ng Panginoon napakamatay sa cross, sila po'y mabubuhay. Dahil lahat ng tao harap sa Diyos, sila tanan ay hukman. We are judged according that we have done in this earth. Husgahan tayo ng Panginoon. Tayo magswerte tayo kung husgahan tayo. Kay pag-husga sa atin ng Diyos, langit na tayo. Dahil natanggap na natin si Kristo, pinagpahala na tayo, binago ang buhay natin. We experience the love and goodness of God in our life. We feel the Holy Presence. Tinatawad na tayo ng ating Panginoon, pinagpapala na tayo, dinugo ng ating mga dalangin. So we're so blessed. Pagdating natin sa harapan ng ating Panginoon, judgment seat of God, sabihin ng Panginoon, anak kita sa lupa, pinagpapala kita. Nakita ko ang pagsumikap mo, pagbibigay mo, pagpakabanal mo, pagsamba mo, lahat, tinalikuran mo kasalanan, dito ka sa aking kanan. Sabi ng Panginoon, come into the joy of our Lord. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong mahal na Panginoon. Paano naman yung mga tao hindi natanggap ng Kristo, kawawa sila. Malungkot ang Diyos. Sabi ng I'm sorry.
Dito kayo sa kaliwa. Kay Satanas kayo. Kawawa naman sila. Amen? Sino bang gusto ng impyerno? Itaas yung kamay. Ba't walang tumaas? Sino gusto ng impyerno? Wala. Lahat ng tao gusto ng langit. So if you want to go to heaven, just simply, with a simple faith, nga ating tinuturo dito, ma-justified ka. Mapatawad ka, maligtas ka. Just simply accept the Lord as your own personal Savior and Lord of your life. Then, you repent all your sins. Pagsisihan mo kasalanan mo. Because for all have sinned and come short to the glory of God. Lahat nagkasala at hindi sila nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Then, pag hindi ka manghingi ng kapatawaran sa Diyos, sabi ng Roma 6:23, ang bayad ng kasalanan, kamatayan sa impyerno. Ngunit ang regalo ng Diyos sa mga taong tumanggap sa mananampalataya at tanggapin si Kristo, buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. That's why that is the main reason. The concept of our vision and motives in this earth. Nga ipangaray Ebanghelyo upang ang tao hindi may tapon sa impyerno, sila po'y magbana ng buhay na walang hanggan. Sino inatasan ng Diyos yung mangaral ng Ebanghelyo? Tayo. Tayong pinagpapala ng Diyos. Tayong mga totoong anak ng Diyos na mayroong kapangyarihan nagmumula sa Panginoon. May banal na espiritu. Mayroon tayong, hallelujah, already tested the goodness and the love of God. Tayo ang magsabi sa kanila. Tayo ang magsalita sila. Tell them. Because you already test na tilawanan natin. Amen? The love and goodness and power of God in our life. Sabihin natin sa kanila. Eh kung hindi mo sinasabi, kapitbahay mo, mamatay na lang hindi mo pa yung kinakatok na, hoy, tanggapin mo si Kristo. Malamaligtas ka. Magkonsensya ka pag namatayan. Kaya ibuka mo yung bibig mo. Sabi nila, blow the trumpet. Ano ibig sabihin na blow the trumpet? Sabihin mo ang salita ng Diyos sa kanila. Tell them the goodness and the love of Christ in your life. Sabihan mo sila, warning. Brad, gusto mo tanggapin si Kristo, maglingkod sa Kanya, upang ikaw mapatawag ka sa kasalanan, magalingin ka ng karamdaman, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sabihin mo, because that is our great motives and mission in this earth. Ipangaral, sabihin nila natin sa kanila, ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Palakpakan natin, Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord! Kaya maminamahal, napaka-importante ito. Missionary motives. Ito pong motibo natin, dahilan nga dapat gawin natin dito, mga minamahal. Dahil bakit? Ito po, pag sinasabi natin ito, mayroong mga incentives ito. That is this should serve Christ. Pang sila po'y maglingkod sa Panginoon. Dahil maraming gusto maglingkod sa Diyos, pero walang sapat, walang definite or concrete thinking on this very important matter. Marami naglilingkod sa Diyos, pero hindi nila naisip, hindi nila batiyak. But no definite or concrete thinking kung saan sila papunta. On this important matter, wala namang pinaka-important matter sa ating kundi makapasok sa kalangitan. Bilang Kristiyano, ipangaral natin Ebanghelyo. It is the important matter sa buhay natin. Ilagay natin sa isipan natin. Amen? Kailangan maging definite. Ano mismo definite? Maging tiyak. Sigurado ang ating iniisip. Sigurado ang ating ginagawa. Na itong mga bagay na ito ay nasa isip na natin. You have to create or concrete. Sa isipan natin ang mabuting bagay na gawin natin. Nga kung gawin natin ito, ang balugon ng Diyos, at ito ay napakaganda, importante sa tao, nga kung siya tumanggap sa Diyos, sigurado, langit ang kanyang pupuntahan. Palakpakan po natin ang Diyos, maminamahal. Everybody say, praise the Lord. Dahil may pangako ang Diyos sa langit. The empty mansions in heaven waiting for us. And waiting for the people, nga sila po yung mawalihan natin, mapangaralan natin ng salita ng Diyos. Pakibasa lang, Brother Anthony.
2 Corinthians chapter 5, verse 1 up to 4. Praise the Lord. Sa aklat ng ikalawang Korinto, Kabanata 5, ang talata ay 4. Verse 1 up to 4. 1 hanggang 4. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Sa 2, sapagkat tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik na nangagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit. 3, na kung mabihisan nga kami niyaon ay hindi kami mga susumpungang hubad. 4, sapagkat tunay na kaming nangasa tabernakulong ito ay nagsisihibik na nangabibigatan, hindi sa ninanasa naming maging hubad, kundi ninanasa namin kami bihisan, upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos, mga minamahal. Kita mo? Sabi ito sa ating binasa. Sapagkat nalaman namin kung masira ang aming bahay na tabernakulo sa lupa. Ang ating bahay, masisira man talaga yon. Amen? Ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos. Gusali, building, mansyon na galing sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng kamay, hindi gawa ng engineer, hindi gawa ng karpintero, mga minamahal, kundi walang hanggan, walang katapusan na bahay sa sangkalangitan. Palakpakan po natin ang Diyos, mga minamahal. So, kahit gaano pa kagandang bahay mo sa lupa, pagdating ng panahon, masisira po yan. Di walang bato dito sa ibabaw ng lupa na hindi mawawasak pagbalik ng ating Panginoon. Lahat yan will be broken. Mawasak lahat. Dahil nga naman, bakit ipakita ng Diyos na mayroon siyang gusali, building, mansion sa langit, mga minamahal, tahanang walang hanggang katapusan, na hindi ginawa ng engineer, hindi ginawa ng architect, hindi ginawa ng mga manalubasang mga panday karpintiro, kundi walang hanggan nga gusali, mansion sa langit ang linikha ng Diyos para sa kanyang mga anak. Yun pang nasain natin, the empty mansion in heaven nga na dapat papasukin natin. Napakalaki ng langit. Hindi tayo dito magnanasa, nandito ka sa langit, sa lupa, magpanawa ng pinaka-the best na building. For we know that our earthly house of this tabernacle will dissolve. Mawala. We have building of God. An house not made with hands. Eternal in the heaven. Palakpakan po natin, Diyos namin naman. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven. Mag-groan tayo, mahirapan tayo, pero mga minamahal, ito po earnestly desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven. Sikapin natin. Nga doon sa langit, doon tayo bigyan ng magandang bihis, tahanan ng Diyos, hallelujah, hindi dito sa lupa. Yun pag nasain natin. Earnestly desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven. If so be that being clothed, we shall not be found naked. Kung tayo daw binibihisan ng Diyos, hindi po tayo ibig sabihin hubad. Dahil ang Diyos mismo ang tutulong sa atin pagdating sa kalangitan. Bibihisan tayo ng Diyos. Bigyan tayo ng magandang mansion sa langit, mga minamahal. Kaya napakaswerte. Sino hindi maglingkod sa ating mahal na Panginoon? Amen? For if we are that are in the tabernacle do groan. For we that are in this tabernacle do groan, being burdened. Mag-groan ka pa rito, magkaroon ka pa ng kalungkutan sa lupa, kahirapan, being burdened, mahirapan ka pa kung sabihin, maglisod-lisod ka pa. For not for that we would be unclothed, but clothed upon
that mortality might be swallowed up of life. Palakpakan natin, Diyos. Damitan man ganito, hindi. Ngunit pagdating ng panahon, pag binihisan ka na ng Diyos sa totoong damit, lahat po tayo, lilipad, papuntang langit, papasok tayo sa totoong mansyon na ginawa ng Diyos para sa atin. Hallelujah. Mansyon na hindi gawa ng kamay ng tao, kundi mansyon na ginawa ng Diyos para sa atin. Walang hanggan nga mansyon sa langit, buhay na walang hanggan. Naghirap man tayo sa lupa, mga minamahal, pero pagdating ng araw, pagkatapos tayong bihisan ng Diyos na maging banal tayo, maging immortal na tayo. Ang ibig sabihin ng immortal, wala nang kamatayan. Pangmamahal, papasok na po tayo sa mansyon sa langit na hinanda ng Diyos para sa atin lahat, mga minamahal. That's why dito pa lang sa lupa, mga minamahal, maglingkod tayo ng taos puso. Paglingkod ng pananatin, gawin natin ang ating tungkulin sa lupa upang malulupaluguran natin Diyos, matutuwa ang Panginoon sa atin. Kahit mawala ang mga bagay sa lupa, bahay natin sa lupa mawasak, masunog, mayroon tayong mansyon sa kalangitan. Hinanda ng Diyos. Palagpakan natin Diyos. Pinagpala tayo sa lahat na pinagpapala. Nasumpungan natin yung totoo at buhay ng Diyos. Magitan ng Diyos mo ko sa International Ministry, our beloved pastor ay really totoong tao ng Diyos, propita ng Diyos. Hindi siya ordinaryong pastor. Talagang pastor nagmumula sa Diyos. Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you pastors according to mine heart, which feed you with knowledge and understanding. Bigyan ta kayo ng totoong pastor na nagmumula sa puso ko, sabi ng Diyos, nga siya pong magpakain sa atin ng karunungan, kaalaman sa espiritual upang tayo magbana ng langit pagdating ng araw. We are so blessed and so lucky to be a part of this ministry. Palakpakan natin Diyos, mami naman. Everybody say, praise the Lord. John 14:2, mansyon sa langit ang pangako ng Diyos sa ating lahat. Kaya pinagpala tayo sa lahat na nagpapala. Kindly. John chapter 14 verse 2. Praise the Lord. Sa aklat ng Juan, Kabanata 14, ang talata ay 2. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Amen. Praise the Lord. Diretso. Sa 3, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Mismo ang Panginoon ang gumawa ng tahanan, mansion para sa atin. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Pumunta sa bumalik sa langit, pinaghandaan tayo ng lugar. And if I go, pupunta na ako, I prepare a place for you. I will come again, babalik siya ulit, the second coming of Christ, and receive you, and tumaysanggapin ta kayo sa aking sarili. That where I am will be also, kung saan ako, nandoon kasama ko kayo. And whether I go, you know, and the way you know. Kung paparoon man ako, alam nyo na ang daan kung saan kayo puparoon. Grabe ang pangako ng Diyos sa atin. Mga minamahal, kayang i-desire natin nga tayo magmana ng langit mansion na mismo ang Panginoon gumawa nito para sa atin. At ipagpaprepare na, babalikan na tayo, kunin niya tayo, isama niya tayo sa kanyang kaharian sa langit mansion. So if our earthly house in this earth will be dissolved, don't worry.
Don't make me sad and lonely, because we have a mansion in heaven that the Lord will prepare for us. And if I go and prepare a place for you, I will come again. I will come again and receive you unto myself, that where I am, there may be also. Tanggapin ko kayo sa aking sarili, at kung saan man ako pumaroon, isama tayo. Isama tayo ng Diyos, mga minamahal. Hindi tayo babayaan ng ating mahal na Panginoon. And whether I go, you know, and the way you know. Kung ako pupunta man doon, alam nyo rin ang dadaanan. Alam natin kung saan tayo dadaan. Bakit? Walang ibang daan. Ang ating Panginoon Kristo, He is the way, the truth, and the life. Siya lamang daan. Kaya sabi niya, and whether I go, you know, and the way you know. Bakit? He is only the way that we know. Oh, there is Jesus. He is only the way. He's only the way, the truth, and the life. Wala nang iba. Kasi ang ating hinihintay pagbalik, the blessed hope, the second coming of our Lord Jesus. Sabi, I will come again. Babalik siya ulit. Pangako niya yan. Yan ang ating hinihintay, the blessed hope. Ang ating pag-asa na bulahan na pag-asa, mapala na pag-asa, ang pagbalik ng Panginoon. Sabi niya, blessed hope of a Christian. Babalik ang Diyos. That our dear Jesus, our Savior, will appear in the sky. At tayo po'y i-rapture niya. Kunin niya tayo sa lupa, i-magnetize siya tayo. We are clothed by righteousness sa lupa. At tayo papasok sa kalangitan. Yung ating mansion nakaprepare na. Nakaprepare ng ating mansion. Sa lupa pa lang, bibihisan na tayo ng Diyos ng mga magarang damit para handa sa pagpasok sa mansyon. Yung mga guides sa atin, walang iba mga anghel. Utusan lang natin yung mga anghel pagdating sa langit. Tayo ang mga anak ng Diyos, we are be king and priest and rendered 1,000 years. Maging hari, prinsipe na tayo. Anak na tayo ng Diyos, hari sa mga hari. Panginoon sa Panginoon, pagdating na sa langit, mga anghel, utusan lang natin. We are judged, the saints will judge the angels. Ang mga banal, kaya husgahan yung mga anghel. Kaya pagdating sa langit, sabihin mo lang, Hoy, anghel, bigyan mo ko ng fried chicken. Amen. Lilipad yung fried chicken, luto na. Diretso na yon sa lamisa mo. Amen. Anghel, gusto ko ng ice cream. Lilipad yung ice cream sa iyo. Gusto ko ng milk tea. Hindi ka na maghirap. Lalabas ka pa, papunta ka pa sa SM, maghahanap ka pa ng milk tea ng mga shop. Milk tea. Doon na lang, pagdating mo, milk tea, lipad. Pati straw, papasok sa imong baba. Pinagpala tayo ng Diyos, maminamahal. Tapos na tayo Tapos na tayo naghirap. Tapos na. Kaya pinaghandaan na tayo ng ating malapay na. At kung ako'y pumaroon at gayo'y ipaghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako, babalik, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, itong pagpapala, grasya sa atin. Hindi dapat na ito ipagdamot. Sabi sa hindi natin pwede ipagdalo ito. Sabi ito, can I be selfish and keep this without sharing it? Yan ang tanong dito. Ako ba maging dalo? Ako ba maging selfish? Nga itago ko lang upang hindi ko i-share ito natanggap mong kaligtasan? Sabi dito ng writer, no, hindi pwede. I go and I must tell them and I will tell them to others upang pagdating ng panahon, sila rin po ay magmana ng mansyon sa kalangitan. We have to tell them and we have to share to them
the blessing that we receive from the Lord. That's why that is our motives and mission in this earth. We're all mandated and tasked by our loving God to do what is the missionary do it. That is their motives. Yun ang dahilan kung bakit tayo magpupursige to force. Gawin natin ito. Dahil yung pangako na hindi basta-basta. Hindi tayo pwede maging selfish na itago natin, hindi i-share sa mga tao. Gawin natin ito, i-share natin sa mga tao upang lahat sila magbana ng mansion sa langit at yung mga labuan sa ating mga pamilya, mga kapitbahay, kaibigan natin. Share it to your friends, to your neighbors, to somebody. Bawat makita mong tao, classmate mo, office mate mo, anumang klaseng mates mo siya, sabihan mo siya, tell them, hindi ka maging selfish. Sabihin mo, share to them the goodness, the love, and the promise of God in our life. Palakpakan natin, Diyos, maminamahal. Awitan natin. Kung siya'y pumaroon na sa langit, ipaghanda niya tayo nating kalalagyan. At muli siyang paparito ulit, babalik. Sabi niya, kayo'y aking tanggapin sa aking sarili. Upang kung saan ako naroon, kayo din kasama ko. Sa pila kay ganda ng langit. Mga mansyon ay Mansyon ay naroon. Lansangan ay ginto. Kasama pang ginto. Ang bulang na tuon. Bulaklak doon. Di kumukupas ang bulaklak. Kagandahan Ito ang bulaklak malalaya. walang Sa langit na bulaklak, hindi malaya, malanta. Sabi nila wala nang kahirapan. Wala nang kahirapan sa langit. Pagdurusa Wala nang pagdurusa. at hinagpis Wala nang hinagpis. ay We never grown and burdened. Kaya ngayon ako'y dumadalay Nanalangin tayo sa Diyos. sa Panginoon. Ito ang aking hiling. Ang magkapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. Sabihin mo na haging naman sa akin. Kaya pumasok Salamat sa langit. sa bahay ng iyong Panginoon. Ang magkapiling ka, Jesus, We can. patuloy na ang sa pag-ibig mo ay di na maghihina. Sapat na sa akin ang Malaman. May langit pala doon. Naghihintay. Magkapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo na naging kapag sa akin. Kaya pumasok ka. Hallelujah! Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Jesus! Kapiling ka ng Panginoon. Kailan pa ba? Hallelujah! Ay sapat na sa akin. At sasabihin mo na pumasok ka sa bahay ng Kapiling natin siya. Kailan pa ba? Sa piling niya may buhay.
Hallelujah. Sing it, hallelujah. Sa piling niya may buhay na walang hanggan. Sabi nila kay ganda daw ng langit. Walang kasing ganda ang langit, mga minamahal. Mga mansyon ay naroon. Mga ginto. Ang bulaklak hindi kumukupas. Mga anghel nag-aawitan. Kaya sapat na sa atin na makapiling natin ang ating mahal na Panginoon. Wala nang pagdurusa. Wala nang kahirapan. We never grown unburdened. We are clothed by loving God. Upang tayo magarapat dapat pumasok sa mansyon. Kukunin niya at balikan, isama niya tayo sa kaharian. Kaya ang ating misyon sa lupa, gawin natin. Look, umalis, lumalakad tayo mga Ebanghelyo. Our motives will compress the gospel to some bitter parlapon. Mga pili ka, Jesus, sapat na sa akin. Sasabihin ko, anak, maging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Magapiling natin siya kailan pa man. Hallelujah! Magapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. Sasabihin mo, anak, itapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Makapiling natin siya kailan pa man. Sa piling niya'y may buhay na walang hanggan. Salamat sa buhay mo. Hallelujah! Jesus. Di man tayo karapat dapat. Dahil makasalanan po tayo, marumi tayo. Ngunit pamanahin tayo ng langit. Balikan pa tayo ng Panginoon, kunan niya pa tayo. Pinaghandaan niya pa tayo ng mansyon. Sino tayo? Hindi tayo naman dapat. Grabe magmamahal ng Diyos. Ay huwag natin sarilihin ito. Huwag tayo maging selfish. At itago na natin ito. Sabihin natin sa mga tao nga may langit, may mansyon sa langit na pinangako ang Diyos. Mga minamahal, habang nadama natin ang presensya, dahil totoo yung pangako ng tunay, ang langit. Manalangin kayo dyan sa iyong mga pinaglalagyan. Ang mga upuan habang pinapatanggap ko ang ating mahal nga bisita. Mga mahal namin nga bisita. Ngayon, bisita pa namin kayo. Pag tinanggap yun ng Panginoon at kayo magpabautismo sa tubig, sa ngalan ni Jesus, mapatawad yung kasalanan at ang iyong pangalan maisulat sa langit, hindi na namin kayo bisita. Kasama namin kayo mga kakapatiran, mga kaisunan sa Ginoo. Ang langit nakahanda para sa inyo. Piyong iyong mata ipikit at sabat kayo sa aking panalangin. Sumagot kayo. Sunod kayo sa aking sambitin dito. Sabihin nyo, tanggapin nyo ang Diyos. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa dakilang habag at awa mo sa amin.
na sa araw na to, dinala mo kami rito sa iyong totoong bahay-sambahan upang malaman namin ikaw pala ang Diyos na totoo at buhay nga magligtas sa amin sa kamay ng kaaway. At ikaw pala ang Diyos nga maghanda ng mansyon namin sa langit pagdating ng araw, walang katapusan nga buhay. Panginoon, sa mga oras na to, kami po'y nagsisisi sa lahat namin nagawang kasalanan. Umpisa kami bata pa hanggang sa mga oras na to. Wala, Panginoon, tinatanggap ka namin ng aming sariling tagapagligtas. Diyos ang hari namin buhay. Gawin mo kami anak mong totoo, Lord, sa gawa, sa isip at sa katotohanan. At isulat niyo po, mahal na Panginoon, ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Ligtas niyo po kami, sampu na aming mahal sa buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Opo, Panginoon, maraming salamat sa pagkaluluwa na ito. Doon alam mo siyang paanan, ligtas mo sila sa oras na ito. Lahat sila ay aming dalangin, Lord, nga patawarin mo sila. Ito ang umpisa nga sila maglingkod sa lubusan, Lord. Patawarin mo sila. Maging anak mo sila, Lord, buong pamilya ligtas mo yung sakit karamdaman sa pagalingin mo, lutasin mo, baguhin mo sila, Lord. Maging tunay sila upang sila magmana ng mansyon sa kalangitan na pinangako mo. So, dalangin mo na pastor and the prophet. In Jesus' name, amen and amen sa Lord. May 4 nga reglamentong kaligtasan, 4. Pagtuo, pag-inulsol, pagtulo, bautismo sa tubig sa ngalan Jesus. May bautismal tab kita niyan. Mayroon bang kita nga iilis nyo. At pang-4, manyo bautismo, malimpyo ng pasaylo na mo, ang Holy Spirit manaog sa kasing-kasing nyo. Ang Holy Spirit mo puyo, silyo nyo na, patik. Napakabot sa langit, sabi naman, dawaton ta ka mo sa akong sarili. Dahil mangin, ang iyang balang Espiritu, nagpuyo na sa kasing-kasing nyo. Anak na kayo ng Diyos. Kaya matuwa ka mo malipay, ang kinaadlawa, tinanggap niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So balik sa mo silang Quranan, unya mabautismo tayo, i-guide nyo sila mga choir members, yung mga bunga, para sa maging tinuon yung Kristiyano. Manalangin po tayo lahat sa ating mga problema, pangailangan, mga minamahal, aleluya. Diyos natin buhay at magkapangyarihan, pinangakuan tayo ng mansyon sa langit. Kung totoo yung mansyon, totoo rin kagalingan ng karamdaman. Totoo kalutasan ng problema kay siyang Diyos na nangako sa ating lahat. Manampalataya at maniniwala. Hindi tayo bibiguin ng ating mahal na Panginoon. Opo, naging ng Diyos sa pangalan mo, mahal na Panginoon. So, dalangin yung propeta, mahal na pastor, in time prophet of God, beloved children. Nandito kami nang sumamo sa iyo, mahal na Panginoon, sa mga oras na to. Panginoon, dugunin mo at pakinggan mo bawat mga kahilingan ng mga anak mo, Lord. Hallelujah. At alam mo ang ilang mga kahilingan, alam mo ilang mga dinadala, alam mo ilang mga problema, Lord. Please hear and grant the request, Lord. The prayers of their life, my God. Kagalingan, mga karamdaman, kulatasan, problema, mapala man yung material, financial, spiritual, physically, pagkalubos sa milang kapamaraan, Lord, kay kang Diyos, mapaghimalang Diyos, milagrosok ang Diyos ang pinaglikuran, Lord. Tulungan mo kami, kahabagan mo kami, mahal na Panginoon. Hallelujah, ikaw lang tanan, ikaw ang tanan sa aming buhay, sa unang talim, mahal na pastor, sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Ipandog mo si ulo, ipatong yung kamay si ulo, isa nakataas. Kung may problema ka, dalawang kamay taas. Hingiin natin sa Panginoon. Yes, opo, malapay babang kapangyarihan mo sa mga kiligitan sa mga santo, mga kapatiran, may mga problema, lutasin mo siya ng paraanan, may karamdaman, higit-balatian mo kayo ng pagaling mo sa bandlungan nyo sa pangalan ni Jesus. I bind the power of darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out from the right the mind of pahirapan, problema, kahirapan, Panginoon, kamadon, alisin mo siya, kanon din sa pangalan, sus, demons, infirmity, cast out, cancer, leukemia, diabetes, all kinds of sickness at from them right now, God. Poverty began, weaknesses began, Lord. Bless them so much na financially proceed right now, God. In Jesus' name, amen po sa Lord. Hallelujah. Palakpakan natin Diyos, na mahal. Everybody say, praise the Lord. Anindog ta. Bayaw ka mo at mulokso kita. Tulog ka bisis. Kusog ang pagsinggit. Hallelujah po sa Lord. Hallelujah po sa Lord. Hallelujah po sa Lord. Hallelujah po sa Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya mag-absent pa na mahal. Wednesday, Friday, ating overnight, saka Wednesday, Friday, Wednesday prayer service po para palanginan kita sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos natin ay mapagpalang Diyos. Amen? At mamaya magkuha tayo special offering para sa dugan natin mga pangailangan, mga mahal. Pari tayo.
Opo, dakilang Diyos, mamalam kay Sunan. Hindi nasawa sa magbigay, papalain mo sila, Lord. Return the blessing to them, Lord. Hallelujah. Panginoong materially, financial, spiritual, Lord, sa lahat ng ginisawan, bigyan ng special offering, dalay mala pastor, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Imposible sa ating Diyos, kaya niya gawin ang lahat. Mahirap sa tingin mo, mahirap ang buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya na Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, hinasang higit pa sa'yo. Hinihiling pa ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobrang pagpapala, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, hinasang higit pa sa'yo. Hinihiling ka ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobrang pagpapala, tanggapin na. Halina't magtiwala sa ating Diyos. Amen. God bless you, tumilabin mga choral group. Manindog tatanan, mga minamahal, sa ating closing prayer. Yagin niyo po sa boxes natin, yung mga puti nga box, 5 pesos pataas yan, para sa TV program matagata Sabado, at ang brown nga box sa ating, para sa ating Lupa Chapel yan. Mga minamahal, may mga counseling, may mga problema, huwag kang maulaw magpa-counsel, dool ka mo sa amo, palihas po din after that, sa closing prayer, at atong lingkuranan, tabangan tagamada po. Ganyan lang, Alan Magalianis, atong closing prayer. Closing prayer. Praise the Lord, bless you, beloved Churchian Vinyas. Nalangin po tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. O dakilan naming Ama, siyong makaprehang pangalan, sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon. So, ang dalangin sa aming mahal na Pastor, Willie Estrada, mahal na Panginoon, maraming Yes, salamat, hallelujah. mahal na Panginoon, sa kagalakan ni pinanama mo, sa aming puso, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa iyong mga tamis na presensya, mahal na Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, nilalisan mo yung banal na gawain, mahal na Panginoon, mula ba sa MC, sa Joyful, sa Sulim. Salamat, Panginoon, sa Bible studies, sa mga buhay na patutuon namin na pakinggan. Salamat, mahal na Panginoon, sa lahat ng awitin ng mga choirs, mahal na Panginoon, sa kanilang pagbibig, sa kanilang walang sawang pagbibigay, mga higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa iyong banal na salita. Yes, Paalala hallelujah. sa amin, mahal na Panginoon, sa unang dalangin pa rin. Sabing mahal na Pastor, Willista, dahil man sa aming temporaryong paghiwalay, mahal na Panginoon. Sa ilang pagpamauli mo sa ilang balay, mahal na Panginoon. Ampinga sila, mahal na Panginoon. Paubanan mo sila sa imong gahum, hantod sa ilang pag-uli, mahal na Panginoon. Tanan, among giampo usinatan, di lang sa imong balaan nga palanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Maglaman na kita malamal. Wilam